Eto po, pag-usapan natin yung pagpunta ni BBM sa Amerika at ang layunin, aregluhin si Lisa. Makailang beses nang nakabisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika mula nang maluklok sa pwesto. Pero ang pagbisita niya ngayon ay unang pagkakataon ding may tinanggap na Southeast Asian leader si US President Donald Trump matapos ang ikalawang panalo nito. Okay. Diyan muna tayo, una, matagal nang bumibisita si BBM sa Amerika. Pero ngayon lang niya talagang makakausap itong si Trump at kauna-unahan, ulitin ko, first, kauna-unahan na Southeast Asian na presidente ang naimbitahan. Importante po yan. Bakit? Mamaya. Dalawang panalo nito. Sa kanyang official visit, pinatira siya ni Trump sa makasaysayang Blair House, guest house para sa mga bisita ng US President na katabi ng White House. Pangalawa! Mamaya, alisin natin dyan sa pulis. Maka-add suitability na naman ako. Pangalawa, pinatira siya sa Blair House. Okay? Historic to. Dahil ito ay katabi ng White House. At diyan, pinatitira o pansamantala. Kumbaga sa parang itong hotel, itong talagang official. Pag ikaw ay bisita ng presidente ng Amerika. So ano talaga yan? Matindi yan. Dalawa na po. Wonderful for him to stay there because when he was when his parents were invited here by President Reagan, they stayed at the Blair House. Ngayon, pangatlo, okay? Nung naimbitahan ng kanyang mga magulang, diyan din pinatira sa Blair House. So, sa makatwid, talagang napaka-importante ito kay Bongbong Marcos at kay Lisa. Bantay sarado ng US security ang Blair House na sinugod ng mga... Okay, ngayon, bago tayo pumunta dyan, sobrang importante nito. Sa katunayan, nagpunta pa nga itong mag-asawang Bongbong Marcos at si Lisa nung namatay ang Pope. At para silang fan doon. Hindi man lang sila binigyan ng importansya ni Trump. Parang isang sikat na rockstar si Trump. Pero ito si Bongbong parang itong mag-asawa parang naggugumahol na isang fan na ma-meet, na makausap, na makamayan si Trump. Pero hindi siya napagbigyan, hindi siya pinansin, inisnab siya. Tapos ngayon na meron na silang pagkakataon makamit si Trump, si Lisa po nagpunta ng Riyadh. Saudi. 'Di ba? Parang merong hindi kumukonek. May malaking problema dito. Alam mo, hindi naman lingid sa ating mga kababayan na talaga namang etong si Tantoko ay namatay dyan sa Amerika. At ang initial report niyan ay cocaine use. Sabihin na natin ayaw nilang sabihin ko overdose, basta may cocaine use. At andoon po si Lisa. Okay? Pero siyempre itinatanggi nila yan. Meron ng tamper doon. Hindi na natin alam sino nagsasabi ng totoo. Pero dahil sa galawan ngayon, una, biglaan tong alis sa Amerika. Bigla tong patawag. What is so special about Bongbong Marcos na siyang kauna-unahan na ipatawag? At biglaan din yung alis ni Lisa. Anong importance nun? Pwede mong gawin sa ibang araw yun. Sumama ka muna kay Marcos. Sumama ka muna sa asawa mo. Sumama ka dyan kay BBM. Bakit pinagpaliban mo yung pagkakataon na makapunta ka dyan sa Blair House? Hindi ka pa naman nakakapunta dyan. Wala sa matinong kaisipan na ikaw ay may chance makapunta dyan.
Unless komunista ka or unless ayaw mo ng Amerika. But definitely hindi naman kayo ganun. Sabi mo nga ikaw ay self-proclaimed New Yorker. So this is important to you. Bakit hindi mo pinagpaliban yun? Biglaan naman yung Saudi. Diyan pa lang nakikita natin na meron sila talagang problema sa Amerika. Kasi, eto posibleng baka mamaya biglang huliin si Lisa. We do not know. O posibleng baka hindi na siya makaalis ng Amerika at i-hold siya ron. Hindi natin alam. O baka mamaya bigla siyang ipatawag, hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung ano isasagot niya. Bakit na-delay yung pag-report nila doon sa namatay? Bakit hinayaan nilang may cocaine? Maraming question, hindi natin alam. So sa madaling salita, kitang-kita na on the side of Lisa, kung babasahin natin yung sitwasyon, may guilt on their part. Hindi nila maitatanggi yan. Di po ba? Alisin natin dito kasi baka makakape. Ma-suitability tayo. Hindi po ba? Parang something is missing. Kakaiba tong galawan. Nakikita nyo ba? Kasi may trending dito Si Lisa, sama, epal ng epal yan. Tapos bigla-bigla na lang for the first time hindi sumama, biglang umalis. Kunwari may lakad sa Saudi. Hindi. Pinatunayan nyo lang na meron kayong talagang problema sa Amerika. I dare you. We challenge you. Si Lisa, hindi babalik ng Amerika yan. Kahit sabihin pa ulit, pababalikin niya ni Trump, pabalikin ni Trump. Hindi nasasama yan si Lisa. Unless may usapan na si Bongbong, yan po ang nakakatakot. Kasi siyempre si Bongbong, kung may problema, di umano talaga si Lisa dito sa Amerika, natural, bilang asawa, aaregluhin niya yan. Baka mamaya, anong hingin ni Trump? Magdagdag. Kaya nga ito tingnan po natin. Yung ating mga kababayang magaling mag-research, yung ating mga kababayang magaling magbantay. Bantayan nyo po ito, baka mamaya, yung pagpunta sa Amerika na yan, we are on the losing end. Baka mamaya, para kapalit nung kanyang asawa, isanla ang buong Pilipinas. We do not know, hindi po tayo nagbibintang, but everything is possible para dun sa asawa niya. Kasi talagang pag pinatawag yan, at talagang may kaso sila dun, masisira si Bongbong. At pag nasira si Bongbong, marami siyang kaso sa haharapin dito sa Pilipinas, including yung di umanong pagkidnap kay Tatay Digong. So hindi nila pwedeng masira sila dyan sa Amerika. So ibibigay niya ng hiling. At posibleng ihiling dyan, EDCA. O kung ano-ano pa man. So, pagbalik dito ni Bongbong Marcos, kailangan hingin natin ano ang naging kondisyones. Naalala nyo nung unang pumunta si Bongbong sa Amerika? Okay siya, nasa matinong kaisipan yan. Nung pagbalik, nabuang. Hinaras si Pastor Kibuloy. Naharas si Pastor Kibuloy. Eto na, binabakbakan na. Meron ng list. Meron ng issue kay BP Sara. Papapasukin na ang EDCA. Naalala nyo yun? Ngayon, tingnan natin. Abangan natin kung ano talaga ang napagkasunduan dyan. Definitely, kung they think na yung deal are talo tayo, hindi nila sasabihin yan ng sapat. Hindi nila sasabihin ng diretso. Tatandaan po natin si Bongbong, iba sinasabi, iba ginagawa. Kaya ang babantayan natin, ano yung gagawin nila? Bantayan natin ilan ng EDCA. Delikado po tayo dyan. Dahil nakaambang na ang gera talaga dyan sa China, dyan sa Taiwan. At kung makikisaw-saw tayo dyan, anong pakinabang natin? Di ba? Sinisira nga nila na sinisira ang China. Away ng China at Taiwan, bakit tayo sasali? Bakit nyo gagamitin ang bansang Pilipinas? Bakit nyo papapasukin yung EDCA? Kung baka madagdagan, yun ang medyo kinakatakot natin.
O, diretso po tayo. Tinugod ng mga kontra sa pagpupulong nila ni Trump. Alam nyo, ako allergic sa mga ganitong sigawan eh. Yung makibaka, huwag matakot, ipaglaban ang Pilipinas. Komunistang-komunista. Hindi ko kayo pinagbibintangang komunista ha. Baka kasi meron napapahalo dyan na mabuti ang puso. Okay? Pero, hindi nyo alam yan ay pangunguna ng mga komunista. Yung mga ganyang galawan. Naku, wag nga tayong maglokohan. Alam na alam ko yan eh. Ikinukwento rin sa akin ni Ka Eric yan. Kaya kinakabahan ako pag magkasama kami dyan sa Amerika dahil yung sigaw niya, mga sigaw niya. Alam naman natin, inamin naman ni Ka Eric na dati siyang miyembro niyan, di ba? At alam niya yung style niya. Kaya mga pasigaw-sigaw na, makibaka, huwag matakot. Naku. Pansinin nyo sa mga estudyanteng nagrarally, ganyan. Iingatan po ninyo ha. Ito ay paalala ko lang sa inyo. Kung yung mga anak ninyo nakikisali-sali na sa rally at ang mga sigawang ganyan at mga galawang ganyan, nako, that is a red flag. Baka pula yan. Red flag yan. Delikado yan. Bantayan po ninyo. Hindi ko po ako nagbibintang. But definitely, kung anak ko pasigaw-sigaw ng ganyan, at ganyan na ang tono, makibaka. Nako! Mag-iingat po tayo dyan. Yung rally ng rally, oy, pinag-aral kayo ng anak nyo, mag-aral kayo doon. Anong alam nyo sa politika? Diba, hindi ko minamaliit sa mga yan, but sa atin, there is a time for everything. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung pagkain at paliligo. Kayo mga estudyante, mag-iingat kayo. Marami na pong nabubudo lang mga komunista sa atin. Baka hindi nyo alam, sinisira niya ng bansa natin. At yan ay may kulay sa Pilipinas. Sige, ilagayin po ninyo sa comment section. Alam kong alam ninyo, ano ang kulay ng mga supporter ng mga komunista. Ilagay nyo dyan. Diba? Mahirap naman, mapagbintangan tayo, red tag. Diba? At least mabasa nila, why, nako, ito pala yung ginagawa. Ilagay ninyo yung galawan, pakilagay ninyo yung mga kidnapping, yung mga mind conditioning nila sa kabataan, pakilagay ninyo dyan. Nang sa ganoon, mabantayan yung mga anak. Napakadelikado niya mga sigawang ganyan. Ngayon Lunes ng umaga sa Amerika, nakatakdang makapulong ni Marcos si Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon, ang headquarters ng US Defense Department. Pentagon, nakarating na kaya dyan si Lisa? Dyan pa sila magpupulong? Di ba? Siguro sa lahat ng trip ni Marcos, ito ang ayaw ma-miss ni Lisa. This is very important. Bakit wala ka, Lisa? Masusundan yan ng hiwalay na pulong kay US Secretary of State Marco Rubio. Inaasahang tatalakayin nito ang defense and security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Yun ang problema natin. Diba? Ano magiging partisipasyon di umano ng Amerika sa pagiging agresibo ng China? Tingnan nyo ha. Ang narrative nila, it's about China being aggressive to us. At ano ang tulong na maibibigay? Hindi po. Tayo ang tutulong sa Amerika dahil gagamitin yung bansa natin, gagamitin yung mga sundalo natin para dito sila maglagay ng weapons, dito sila maglalagay ng base para sa gano'n, pagka nagkagulo ang China at Taiwan, meron silang basing malapit. Kailangan nila ang Pilipinas. Naiintindihan nyo? Tayo na lang ata nauuto ng wala tayong pakinabang dyan. We are on the losing end. Sabi nga uphill climb po ito. Wala akong nakikitang pakinabang natin dito. Possibly, may pakinabang dito si Marcos. Sa pag-uusapan dito, yung 20% tariff na ipapataw ng Amerika sa mga produktong papasok mula sa Pilipinas. Yan, pag-uusapan daw din yung 20% tariff. Okay? Hingin natin ang resibo niyan.
Kasi posibleng mangangako na naman yan si Marcos nang wala namang aksyon. So, lahat, pansin nyo si Marcos, lahat ipinangako sa Pilipinas. Kulang na lang, ipinangako niya yung buwan dadalhin dito sa Pilipinas. Alam niyo yung manliligaw yung buang? Dito yung may mga girlfriend, may mga asawa. Nung nanliligaw sa kanila. Ang daming pangako. Nung napangasawa na, naging boyfriend na. Nakuha na ang gusto sa kanila. Yung pangakong buwan, hindi na ibinigay. Ganyan po si Bongbong. Diba? Sabi niya, walang EDCA. Sabi niya, 20 pesos na bigas. May natupad pa. Pati nga yung unit team niya, hindi natupad eh. Ang gulo-gulo nila, diba? Sabi pa niya, BFF niya self-designated siyang BFF ni BP Sara. Anong ginawa kay BP Sara? Kinidnap yung tatay. Pina-impeach si BP Sara. Meron bang ganun pambihira? Kung ang BFF ko, ang best friend forever ko, pakikidnap yung tatay ko, aloko-loko ka. Ano ka? Ha? Niloloko mo ko, budol-budol. Meron bang ganung best friend? Meron bang ganung best friend forever, papakidnap mo yung tatay? Loko-loko yung best friend yung ganun. Pagka may meron kayong ganyang best friend, tuktukan nyo ng mic. Tapos pinakidnap yung tatay nyo, pinakidnap sa NPA, sa kung saan kani-kaninong sindikato. Nakaw, mag-iingat kayo dyan. Budol yan. Sa pag-asang makabubuo ng trade agreement na makakabuti sa dalawang bansa. Para magkatugma yung relationship, kailangan tama lang for both sides. So we have to always think on those bases. Tama ang both sides? Maganda yung sinasabi mo. Basta totoo. Pero kung bulahan yan, huwag nyo kaming gaguhin. Okay naman, tama tayo doon. Fair enough. Tama for both sides. Anong pakinabang natin sa EDCA? Huwag nyo sabihin na, hindi, kahit hindi sila nagbabayad ng renta, okay lang kasi pinoprotektahan tayo sa China. Niloloko nyo Pilipino, wag ganun ha? Now, hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan. Pagbibida rin. Malabo yan. Brad, malabo yung sinasabi mo na tayo pa makakalamang sa US? Sa tingin mo ganyan kabobo si Trump? Sa tingin mo ganyan katalino si Bongbong Marcos na mabobola niya si Trump na makakalamang pa tayo sa US? That is a long shot. Parang pinaglaban mo ako tsaka si Michael Jordan sa basketball. No way ako mananalo. Ganyan po ang agwat ni Bongbong Marcos tsaka kay Trump. Paano niya mauuto yun na tayo makalamang? Ikaw naman, parang hindi ka tumanda sa politika. Para ka namang walang utak para sabihin mo yan. Imposible yun. Hindi na po kami nag-e-expect. Basta wag lang ibigay ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. Wag kang pauuto dyan. Okay na yun. Kahit nga lang patas eh. Actually, pati yung patas lang, malabo pa yan. Pero long shot na sa mga galing napulot yan, Brad, yung sinasabi mo, wag na tayo mag-expect ng tayo pa. Wow! Ano ka? Saan ka ba pinanganak, Brad? Romualdez, maganda ang pagsisimula ng ugnayan ni Trump at Marcos mula nung mag-usap sila sa telepono matapos manalo si Trump sa eleksyon. In that phone call, as you probably may recall, President Trump recalled his meeting Mrs. Imelda Marcos, the mother of the president. And that basically set the tone. That personal connection obviously is significant. Alam mo, pinagmamalaki nila that there's a connection with Trump and Bongbong. The more nyo ipagmalaki ang meeting niyang dyan, the more questionable. The more na nakakapagtaka bakit hindi kasama si Lisa. At the more na nako-confirm yung bulilyaso na ginawa ni Lisa sa Amerika at yaan ang tunay na pinunta ni Bongbong Marcos dyan na aregluhin yung problemang yun. Diba? Takdari makipagpulong si Marcos sa mga business leaders dito, kabilang dyan mula sa semiconductor industry, mga interesado sa Luzon Corridor, mga nagpaplanong mag-expand na negosyo sa Pilipinas, maging yung may mga malalaki ng negosyo sa bansa. Anong alam ni Bongbong dyan? Huwag naman tayo magloko. Pambihira, niloloko nyo mga... Anong kinalaman ni Bongbong sa mga ganyan-ganyan? Anong alam niya sa ekonomiya? Mag-uusap lang yan eh. What's in it for me?
What's in it for you? Let's talk. Ewan ko, nakikita nyo ba na makapag-usap to sa business dyan na magkaroon sila ng ano? Honestly, do you see Bongbong Marcos doing that? I mean, do you even see that Bongbong Marcos knows about everything about business? Baka korupsyon. Business hindi, pambihira, oh. Kaugnay naman sa kontrobersyal na immigration policy ni Trump na naghihigpit sa mga dayuhan na ilegal ang pananatili sa Amerika, sabi ni Romualdez, malamang hindi na ito matalakay. The bottom line is there is really not much room for discussion, but to simply work in such a way that all Filipinos that are up for deportation will be deported to the Philippines and not to their country. Mula dito sa Washington, D.C., Sandra Aguinaldo. Ngayon ako, ewan ko sa inyo, wag niyong pinag-uuto mga Pilipino, no?